Kabanata 1631, ang Shaw Brothers. Ang mayaman kong asawa. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ng Elementalist ay hindi masyadong matatag. Kung hindi dahil sa suporta ng maraming ipinagbabawal na sekretong pamamaraan ng walang kamatayang sekta, mahirap sabihin kung nanalo sila. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng isang makajos na monarko. Tinulyapan sila ng Elementalist at pagkatapos ay malamig na sinabi, tulad ng nakikita mo, hindi kikilos ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Kaya, magdala ka agad ng ilang tao para sakupin ang Southern Region. Nang marinig ito, medyo nag-alala ang ilang makajos na monarko. Ngunit, may 9 na tao sa 9 na kuweba. 2 lamang sa kanila ang namatay. Kung ang natitirang 7 tao ay kumilos, natatakot akong mapahamak tayo, sabi ni Sima Bay sa malalim na boses. Gumuso ang Elementalist. Bagamat hindi siya nasisiyahan, ito ang katotohanan. Ang 9 na matandang halimaw sa 9 na kuweba ay napakalakas. Maging ang mga batang Elementalist ay halos mamatay. Hintayin mo akong magpahinga ng ilang araw. Ako mismo ang manggenguna sa iyo sa ekspedisyon, malamig na sabi ng Elementalist. Agad na nakahinga ng maluwag ang ilang makajos na monarko. Guro, ang 9 na kuweba ay nagsanib kamay upang salakayin si Xiaohai. Gayunpaman, nabigo sila sa huli. Ang lakas ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ay tiyak na hindi mas mababa sa Xiaohai, nag-aalalang sabi ng isang makajos na monarch sa tabi niya. Hindi man niya tahasang sinabi, halatang halata ang kanyang intensyon. Gumisi ang Elementalist at sinabing, pagkatapos kong gumaling, ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay hindi dapat banggitin. Sa kanyang mga salita, lahat ay maituturing na gamaan ang loob. Pagkatapos nito, ang iilan sa kanila ay pansamantalang umatras sa hilagang lupain. Napakalakas ng kakayahan ng Elementalist sa pagbawi. Bagaman siya ay nasugatan, maaari siyang gumaling sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa loob ng ilang araw. Mga ad ng Pop Future. Lalong nag-alala ang lahat sa katimugang rehiyon. Ayaw ipakita ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ang kanyang mukha. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na magdadala ng banner na ito. Ang sekta ng Sky Cloud Sect. Namumula ang mukha ng Deputy Sect Master. Patungo sa Sect Master, lalo siyang nagalit. Maging ang 9 na halimaw ay kumilos na, ngunit hindi pa rin niya ipinakita ang kanyang mukha, nagngangalit ang Deputy Sect Master sa sobrang pagkadismaya. Oo, ano ba talaga ang iniisip ng Sect Master? Hindi kaya wala talaga siyang pakialam sa Southern Region. Ilang sandali, paulit-ulit na bumantong hininga ang lahat sa sekta. Sa sumunod na mga araw, ang buong katimugang rehiyon ay nababalot ng isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Ang 9 na butas na matandang halimaw ay tiyak na gagawa ng hakbang, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang ligaw na hula. Hilagang rehiyon. Dirdiretsong naglakad ang katawan ng Elementalist sa napakalaking Snow Mountain, na para bang naging isa siya sa Snow Mountain. Ang 4 na makajos na monarko ay nakatayo sa harap ng Snow Mountain, naghihintay sa mga utos ng Panginoon ng hilagang rehiyon. Kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Paglabas ko muli sa pag-iisa, dadalhin ko ang lahat ng mga magsasaka sa hilagang rehiyon at sasalakayin ang katimugang rehiyon. Malamig na nagmula sa bundok ng yelo ang boses ng Elementalist. Oo. Yumuko ang 4 na makajos na monarko. Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaan at naging kalmado ang lahat. Sa isang silid sa hilagang rehiyon. Napapikit si Yongji. Magkadikit ang mga kamay niya at bumubulong-bulong na para bang kinakalma ang sarili. Gayunpaman, kahit anong mangyari, hindi niya mapakali ang sarili. Patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Damn it! Ang walang hanggang limitasyon ay nabigo sa wakas. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Sa buong panahon, naisip niya na siya ang numero 1 tao maliban sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect at Xiaohai. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang labanang ito, natanto niya na hindi na siya mabibilang sa katimugang rehiyon. Ang tinaguriang 3 baliw at 3 ganap ay isang hindi nararapat na reputasyon sa sekular na mundo. Sa madaling salita, malamang na hindi siya sineseryoso ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Kahit kailan hindi niya siya siniseryoso.
Ngayong nakarating na siya sa hilagang lupain, hindi pa rin siya sineryoso. Ang apat na makajos na monarko ay hindi pa dumapo sa kanyang ulo. Bakit? Ayaw mo ba? Sa sandaling ito, pumasok siya mula sa labas. Umupo siya sa tabi ni Yongji na may malabong ngiti sa labi. Binigyan siya ni Yongji ng isang malamig na tingin at sinabing, anong ginagawa mo dito? Sinabi ni Hiteng na may mahinang ngiti, mukhang napuno ka ng sama ng loob sa akin. Bakit? Nararamdaman mo ba na dinala mo ako sa hilagang lupain at kinuha ang iyong posisyon? Malamig na ngumuso si Yongji at hindi umimik. Tumingin si Hiteng kay Yongji sa kanyang harapan at bumaantong hininga, sa pagtingin sa iyo ngayon, hindi ko maiwasang isipin ang nakaraan ko. Noon, ako rin ay nasa mataas na espiritu at kilala bilang ang pagmamalaki ng henerasyon. Noong panahong iyon, talagang maluwalhati ako. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, nagbago ang tono ni Teng at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hanggang sa lumitaw si Qin Yu mamaya. Tinira niya ang lahat ng ilusyon ko. Nawala niya sa akin ang lahat. Qin Yu. Bahagyang nagulat si Yongji. Ikinaway ni Hiteng ang kanyang kamay, at hindi niya itinuloy ang paksang ito, sa halip, sinadya o hindi niya sinasadyang sinabi, lahat ay ipinaglalaban ng sarili. Ang mga tumitingin sa akin sa huli ay tinapakan sa ilalim ng aking mga paa. Siyempre, maliban kay Qin Yu. Bahagyang pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hiteng smiled and said, alam kong ambisyosong tao ka. Tiyak na hindi ka handang magpasakop sa iba. Nang sabihin ang mga salitang ito, agad na nagalit si Yongji, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ipinadala dito para subukan ka. Sa mundong ito, walang makakagamit sa akin, Hiteng. Magagamit ko lang sila. Nakangiting sabi ni Hiteng. Ikaw at ako ay iisang tao. Kung ano ang iniisip mo sa iyong puso ay iyon din ang gusto ko sa aking puso. Pagkasabi nito ay hindi na siya nagsalita pa. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Yongji, saka tumalikod at naglakad palabas. Malungkot ang ekspresyon ni Yongji. Hindi siya umimik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tuldok. Sa sumunod na panahon, muling tinanggap ng rehiyon ng Timog ang maikling panahon ng kapayapaan. Gayunpaman, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ito lamang ang kalmado bago ang bagyo. Ang hilagang lupain ay maaaring bumalik anumang oras. Sana, ang 7 matandang halimaw ng katimugang rehiyon ay magkakasamang kumilos at patayin ang master ng mga hilagang lupain sa susunod na pagkakataon, lihim na sabi ng isang tao. Sa puntong ito, maaari na lamang nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa natitirang 7 tao sa siyam na kuweba. Ang libingan ni Xiaohai. Matagal-tagal na rin nang walang pumunta rito. Sa harap ng isang malaking sakuna, ang mga bayani ay naging pananampalataya ng mga tao, ngunit walang sino man ang may mood na pumunta at sumamba sa kanila. Ang libingan ay naglalabas ng mahinang liwanag. Ang ningning ay mukhang lubhang marupok, ngunit ito ay hindi masisira. Ngayon, isang tao ang dumating sa libingan. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang sect master ng Tianyan sect, si Xiao Sheng. Tumingin siya sa lapida at bumaantong hininga, Xiaohai, patay ka na ba talaga? Naranasan mo na ang hindi mabilang na mga pagsubok at paghihirap mula noong bata ka pa. Maraming beses kang nakatakas sa kamatayan. Kahit na ang 9 na butas noon ay natalo ng iyong mga kamay. Dapat alam mo na kahit ako ay hindi tiwala na matatalo sila sa oras na iyon. Habang nagsasalita siya, tumingkayad si Xiao Sheng sa harap ng puntod. Kumuha siya ng kaldero ng alak at iniangat ang ulo para inumin ang kalahati nito. Ang natitira ay nakakalat sa lupa. Speaking of which, parang hindi pa tayo nag-away dati. Pagpapatuloy ni Xiao Sheng. Kahit napilitin kitang salakayin, hinding-hindi mo ako lalabanan. Mas gugustuhin mong saktan ako. Ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Sheng ay sobrang komplikado. Mahal na mahal niya itong kapatid niya. Ngayong nakatingin siya sa puntod ng kanyang kapatid, hindi siya nagbitiw. Nabalitaan ko na may ipinagbabawal na lihim na pamamaraan sa hilagang lupain na maaaring magpabalik sa banal na diwa ng isang tao. Balitang-balita na ang Panginoon lamang ng mga hilagang lupain ang nakakaalam ng lihim na pamamaraang ito.
Hindi ko alam kung ito ay totoo o mali. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang kamay at inilagay ito sa lapida, mahinang bamulong. Kabanata 1632 ang pagbagsak ng katimugang rehiyon. Ang sabi-sabi na ang ipinagbabawal na lihim na pamamaraan na ito ay nagmula sa walang kamatayang sekta ng pagpatay. Sa malawak na hilagang lupain, isang tao lamang ang nakakaalam tungkol dito, at ang taong iyon ay ang Panginoon ng hilagang lupain. May alingaw-ngaw na ang lihim na pamamaraan na ito ay maaaring pumasok sa cycle ng reincarnation at puwersahang ibalik ang banal na pakiramdam ng isang tao. Kung totoo man o peke, walang nakakaalam. Si Xiao Sheng ay nakatayo roon ng mahabang panahon bago siya unti-unting nawala sa kadiliman. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tuldok. Pagkaraan ng ilang araw pa, muling sumalakay ang hilagang lupain. Sa pagkakataong ito, ang Panginoon ng hilagang lupain ay tila mas makapangyarihan. Tuloy-tuloy ang paglabas ng mga tao sa siyam na butas, ngunit sa huli, lahat sila ay natalo ng mga elementalist. Habang tumatagal ang panahon, mas lumalakas ang Panginoon ng hilagang lupain. Dahil din sa kadahilanang ito kaya itinaya ni Xiao Hai ang kanyang buhay upang makapasok sa hilagang lupain upang pigilan ang muling pagkabuhay ng guro ng mga hilagang lupain. Bagamat nabigo siya, nagtagumpay siya sa pagpayag na muling mabuhay ang hilagang Panginoon sa mas mahabang panahon. Sa hilagang hangganan, isang siksik ang pulutong ng mga lalaking nakasuot ng itim na lalaki ang nakatayo sa likod ng elementalist na parang sila ang mga nanalo. Malamig ang ekspresyon ng elementalist habang sumusunod sa tabi niya ang apat na dakilang makajos na monarko ng hilagang lupain. Panginoon, ano ang susunod naming gagawin? Nakayukong tanong ni Sima Bei. Malamig na sagot ng elementalist, sakupin ang rehiyon sa timog. Kunin ang may kakayahan at patayin ang mahihina. Paano kung ang mga may kakayahan ay hindi handang makinig sa aming mga utos? Tanong ni Sima Bei na nakakunot ang noo. Mga ad ng pop future. Nang marinig ito ng elementalist ay agad na binigyan ng malamig na tingin si Sima Bei. Nang inig si Sima Bei at nagmamadaling sinabi, Guro, naiintindihan ko. Sa isang alon ng malaking kamay ng elementalist, isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit ang sumugod patungo sa katimugang rehiyon. Una silang nagsimula sa iba't ibang malalaking sekta at umasa sa kanilang malalakas na spell para mabilis na sakupin ang iba't ibang malalaking sekta at sekta. Samantala, sinundan ng mga elementalist si Hiteng pabalik sa sekta ng Teng at pansamantalang nanatili sa sekta ng Teng. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, bumagsak ang karamihan sa rehiyon sa timog. Bagamat ayaw ng lahat, upang mailigtas ang kanilang buhay, pinili pa rin ng maraming tao na makinig sa mga utos ng hilagang rehiyon at sundin ang mga utos ng hilagang rehiyon. Senior Xiao Hai, wala kaming dugo mo. Gusto lang namin mabuhay. Sana mapatawad mo kami. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakaluhod sa direksyon ng puntod ni Xiao Hai na may luhang umaago sa kanyang mukha. Tianian Sekta. Kahit na ang makapangyarihang sekta ng Tianian ay hindi exception. Personal na dinala ng dalawang makajos na monarko ang mga tao sa sekta ng Tianian at kinuha ito para sa kanilang sarili. Sa bulwagan, ang dalawang makajos na monarko ay malamig na nakatingin sa Deputy Sect Master. Sinabi ng isa sa mga makajos na monarko, sinabi ng amo na ang malalakas ay maaaring manatili at sumunod sa atin sa hilagang lupain. Ang mahihina ay papatayin. Walang pakialam na sinabi ng ibang makajos na monarko, ikaw ang Deputy Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Normally, kung makokontrol mo ang Heavenly Cloud Sect, dapat kang panatilihin. Ngunit alam ko na sa iyong dugo, tiyak na hindi ka makikinig sa aming mga utos. Sa sinabi nito, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng Deputy Sect Master. Kaya, mamatay ka na lang, malamig na sabi ng makajos na monarko. Teka. Sa sandaling iyon, ang Deputy Sect Master ay naglabas ng isang pangungusap na napakahirap. Itinaas ng makajos na monarko ang kanyang mga kilay at sinabing, bakit, mayroon ka pa bang ibang gagawin? Napakahirap na sinabi ng Deputy Sect Master, handa akong makinig sa iyong mga utos. Mga ad ng pop future.
Nang sabihin ng mga salitang ito, hindi lamang ang dalawang makajos na monarko ang namangha, kundi ang buong makalangit na sekta ng ulap ay nanlaki ang kanilang mga mata. Ang Deputy Sect Master ay talagang sumuko ng ganoon lang. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na hindi pa siya sumuko kapag nakaharap ang amo ng Northern Land dati. Anong pakulo ang pinaglalaroan mo sa amin? Sabi ng makajos na monarko na may malamig na mukha. Mapait na sinabi ng Deputy Sect Master, lagi kong iniisip na darating ang Sect Master para itaboy ka, ngunit ngayon ay tila imposible na. Sobrang binaygo niya ako. Imbes doon, mas mabuting sundin ka. Natigilan ang makajos na hari, pagkatapos ay tumawa ng malakas, tama, ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Dahil doon, binitawan niya ang Deputy Sect Master at inabot ang kamay para tapikin ang balikat nito. Mukhang nasiyahan siya sa pagganap ng Deputy Sect Master. At natural na may motibo ang Deputy Sect Master sa paggawa nito. Kung ang sekta ng Tianian ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol, masisiguro niya ang kaligtasan ng sekta ng Tianian. Bukod dito, si Dizun ay nasa closed-door cultivation. Sa kanyang pagkatao, hindi siya kailanman magpapasakop sa hilagang lupain. Ang pagiging sunod-sonyerin ng Deputy Sect Master ay walang alinlangan na nagpalakas sa hilagang lupain. Maraming sekta na lumalaban ang agad na wala ng pag-asa nang marinig nila ang balitang ito. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na mga sekta ang mahigpit na kinokontrol ng hilagang lupain. Bagamat mayroon pa ring ilang mga sekta na ayaw sumuko, ang huling kinalabasan ay lubhang miserable. Malapit sa sekta ng Tianian. Restaurant ni Boss Zing. May palihim na pinaplano si Ding Yi kasama ang ilang kabataan. Sister Ding, kahit ang Deputy Sect Leader ay sumuko na. May kailangan pa ba tayong magpatuloy? Tanong ng isang binata. Bahagyang ngumuso si Ding Yi, dahil wala siyang backbone ay hindi ibig sabihin na wala tayong backbone. Kalimutan mo na ito. Ngayong bumagsak na ang buong South Province, sino ang handang makipagsapalaran? Ano ang magagawa natin sa iilan lang sa atin? Bahagyang ngumuso ang isa pang binata. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI Journey. Pinandilatan siya ni Ding Yi at sinimangutan, ano ang ibig mong sabihin na bumagsak na ang buong katimugang rehiyon? Nakalimutan na ba ninyong lahat ang pagkamatay ng ating ninuno, si Xiao Hai? Tama. Patay na si Senior Xiao Hai. Ilan na ba ang Xiao Hai sa mundo? Tumawa ng mapait ang katabi niya. Ang mukha ni Qin Yu ay hindi maiwasang lumitaw sa isip ni Ding Yi. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, kahit papaano hindi susuko si Qin Yu. Siya ang magiging bagong espiritual na pinuno natin. Nagkatinginan ang mga kabataan at walang sinabi. Makinig ang lahat sa aking mga utos. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang labanan ang hilagang lupain. Ikinuyom ni Ding Yi ang kanyang mga kamao at sinabi. Mula ngayon, tatawagan tayong pangkat ni Qin Yu. Tuldok tuldok tuldok. Lungsod na nagpapadalisay ng artifact. Sa sandaling ito, walang alam si Qin Yu tungkol dito. At ang buong lungsod na nagpapadalisay ng artifact ay parang isang paraiso, nag-iiwan ng dalisay na lupain sa magulong mundong ito. Sa ilang araw na ito, halos araw-araw, ang mga tao ay dumarating upang panoorin ang paglilinang ng Qin Yu, at si Xiao Cao ay walang pagbubukod. Hindi nagtagal, nagsimulang mawala ang epekto ng apoy ng inabandonang pool na ito. Dahan daw ang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang magulat. Xiao Cao, ano? Anong nangyayari? Ulalas ni Qin Yu. Hindi na hinintay na sumagot si Xiao Cao, ang katabi niya ay nasa sabik na nagsabi, Qin Yu, ang iyong katawan ay masyadong mahiwaga. Isa lang itong magandang panla para sa pagdadalisay ng armas. Oo, ang paggamit ng Purple Red Heaven Flame para pinuhin ang iyong katawan ay hindi pa naririnig. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xiao Cao, nandito silang lahat para makita ka. Bahagyang napahiya si Qin Yu. Alam niyang may mga dumarating para manood, pero hindi niya inaasahan na ganoon karaming tao ang darating. Mga master, may itatanong ako sa lahat.
Maginhawa ba para sa lahat? Umupo si Chinyu sa abandonadong pool at kinulong ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, may ngumiti at nagsabi, magtanong ka. Basta alam namin, sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, sa lungsod na ito na nagpapadalisay ng sandata, sino ang pinakamagaling sa pagpapanday ng mga sandata? Nang marinig ito, agad na nagsimulang magdaldalan ang lahat. Siyempre si Master Zeng Yang iyon. Siya ang number 1 master sa ating weapon refining city. Master Zeng Yang. Tahimik na kabisado ni Chinyu ang pangalang ito. Isang napakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Iyon ay para ituring ang kanyang katawan bilang isang banal na sandata at hayaan ang mga tagapaglinis nito. Kabanata 1633, ang takot na si Barrow. Ang Purplish Red Heaven Flame ay orihinal na ginamit upang painitin ang mga banal na sandata. Ngayong ginagamit na ito ni Chinyu para pasiglahin ang kanyang katawan, sapat na iyon upang patunayan na ang pisikal na katawan ni Chinyu ay hindi mas mababa sa isang banal na sandata. Kung ginamit niya ang parehong pamamaraan, malamang na magtagumpay ito. Kapag nagtagumpay ito, tiyak na maiikli nito ng husto ang oras na kailangan para painitin ang kanyang katawan. Lahat, mangyaring umalis sandali. Ang aming mga damit, sabi ni Chinyu habang nakaupo siya sa abandonadong pool. Matapos paalisan ang lahat, mabilis na naglabas si Xiao Kao ng isang piraso ng damit. Halatang halata na si Xiao Kao ay isang napakamaasikasong babae. Naalala niya ang bagay na ito mula noong huling pagkakataon. Matapos ilagay ni Xiao Kao ang mga damit sa isang ligtas na lugar, nagmamadali siyang tumakbo palabas. Napangiti si Chinyu nang walang sinasabi. Lumabas siya sa abandonadong pool at nagsuot ng damit. Habang naglalakad siya palabas ng abandonadong lawa, nakita niya si Xiao Kao na nakatayo sa pintuan na may pulang mukha. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Paminsan-minsan ay tinatakpan niya ang kanyang mukha at pinakanak ang tinatapakan ng kanyang mga paa. Anong ginagawa mo? Lumapit si Chinyu mula sa likuran at marahang tinapik ang kanyang balikat. Nang marinig ang boses ni Chinyu, nagulat si Xiao Kao. Nagmamadali siyang umiling at sinabing, wala. Hindi itinuloy ni Chinyu ang paksang ito. Tumingin siya kay Xiao Kao at sinabing, alam mo ba kung saan ang tahanan ni Master Zeng Yang? Alam ko. Mabilis na tumango si Xiao Kao at sinabi. Itinuro niya ang napakalaking palasyo sa hindi kalayuan at sinabing, diyan nakatira si Master Zeng Yang. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Pareho silang mga master refiner, ngunit ang tirahan ni Xiao Kao ay masasabing napakasimple. Paano magiging napakarangya ang tirahan ni Master Zeng Yang? Tila nakita ni Xiao Kao ang pagdududa ni Chinyu at ipinaliwanag niya sa mahinang boses, maraming mayayamang pamilya ang makakahanap ng Master Zeng Yang upang pinuhin ang mga armas, at handa silang gumastos ng pera, kaya si Master Zeng Yang ang pinakamayaman sa refine na lungsod. Bahagyang tumango si Chinyu. Tila ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap ay nasa lahat ng dako, kahit na sa pino na lungsod. Tara, bisitahin natin itong Master Zeng Yang, sabi ni Chinyu. Ibinuka ni Xiao Kao ang kanyang bibig, na parang may gustong sabihin. Ano ang mali? Tanong ni Chinyu. Umiling si Xiao Kao at sinabing, wala, tara na. Kaya, sa pangunguna ni Xiao Kao, naglakad si Chinyu patungo sa palasyo ni Master Zeng Yang. Nakarating siya sa paligid ng palasyo. Pagtingala, nakita niya na ang palasyo ay kumikislap na may napakadilim na ningning. Ang ningning na ito ay hindi isang spell, ngunit ang madilim na ningning na ibinubugan ng mga materyales mismo. Malinaw, ang mga materyales na ginamit sa palasyong ito ay hindi pangkaraniwan. Sinubukan ni Chinyu na ilagay ang kanyang kamay dito at pagkatapos ay dahan-daang nagpapuwersa, ngunit hindi nagbago ang pader. Anong malakas na materyal, gulat na sabi ni Chinyu. Pamulong si Xiao Kao, narinig ko na si Master Zeng Yang ay madalas na nagbabawas ng mga materyales mula sa mga banal na armas. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, I see. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu si Xiao Kao at naglakad papunta sa palasyo.
Walang gaanong tao sa napakalaking palasyo. Matapos ang mahabang paglalakad, sa wakas ay may nakita silang tao. Matangkad ang taong ito at malamig ang ekspresyon. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng ningning na parang malamig na bakal. Sino ang hinahanap mo? Walang emosyon ang tono ng taong ito. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, narito ako para hanapin si Master Zeng Yang. Mga ad ng Pop Future. Abala si Master. Pakihintay sa guest room. Pagkatapos sabihin iyon, diretso niyang inakay si Chinyu sa guest room. Nang makita ang matangkad na taong ito, naramdaman ni Chinyu na medyo pamilyar siya. Sinubukan niyang ipalaganap ang kanyang divine sense, ngunit nalaman niyang hindi niya matukoy ang kanyang kaharian. Paano ito? Agad na nagulat si Chinyu. Hindi kaya ang master na si Zeng Yang na ito ay sumusuporta sa isang top-notch martial artist? Ito ay isang mannequin na pino ni Master Zeng Yang. Ito ay tinatawag na isang banal na general, sabi ni Xiao Cao. Mannequin. Agad na natigilan si Chinyu. Humihingal si Xiao Cao bilang pasasalamat at sinabing, ginamit ni Master Zeng Yang ang pinakamahuhusay na materyales para lumikha ng 3 banal na general. Sinasabi ng chismis na ang lakas ng mga Divine General na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Reversion Void Stage. Nalaglag ang panga ni Chinyu nang marinig niya ito. Hindi mas mahina kaysa sa Reversion Void Stage. Hindi ba ito masyadong pinalaki? Gayunpaman, mabilis na bumalik sa katinoan si Chinyu. Si Xiao Cao ay malamang na nagsasalita tungkol sa kanyang katigasan. Ang kanyang lakas ay tiyak na hindi katumbas ng Reversion Void Stage. May bulong-bulungan na ang Reversion Void Stage ay maaaring magpalipat ng mga bundok at mabaligtad ang mga dagat. Maaari nitong sirain ang mundo sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ang lakas nito ay lampas sa imahinasyon at maaaring tawaging immortal. Talagang hindi ito isang bagay na maihahambing ng isang mannequin. Pagdating sa guest room, lumabas ang Divine General. Nakaupo rito sina Chinyu at Xiao Cao at nag-uusap habang hinihintay si Master Zeng Yang. Kasabay nito, ang pagpapalawak ng Northland sa katimugang rehiyon ay nagpatuloy ng walang katapusan. Pinamunuan siya ni Yongji, Barrow, at Feng Hai. Dahil sila ay sapat na makapangyarihan at may sapat na pangunawa sa katimugang rehiyon, sila ay lubos na angkop. Sa araw na ito, dinala ni Barrow ang mga tao sa isang maliit na lungsod sa katimugang rehiyon. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI journey. Isang Diyos na hari ang biglang sumulpat sa tabi niya. Diyos Hari, bakit ka nandito? Nang makita ang Diyos na haring ito, nabigla si Barrow, pagkatapos ay bahagyang yumoko. Sinulyapan ng Diyos na haring ito si Barrow, pagkatapos ay sinabi, dapat din akong pamilyar sa rehiyon ng Timog. Tama ang maka-Diyos na hari. Walang lakas ng loob na magsalita si Barrow at mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, pinangunahan ni Barrow ang isang grupo ng mga tao at naglakad patungo sa lungsod. Ang malaking lungsod ay kakaunti ang mga tao, at ang mga taong naninirahan sa lungsod na ito ay napakahina. Ang pinakamalakas na tao ay nasa Nascent Soul Realm lamang. Ang katimugang rehiyon ay may ganoong lungsod. Hindi napigilan ni Barrow na sumimangot. Sa tabi niya, malamig ding bumantong hininga ang Diyos na si Hari, talagang nagsasaka sila. Ang paggamit ng mga yamang iyon sa pagsasaka, sayang lang ang likas na yaman. Pagsasaka. Medyo nagulat si Barrow. Itinuro ng Diyos na ito ang haring ito at malamig na sinabi, sa direksyong iyon, tila may isang malaking bahagi ng lupa. Hindi nakakagulat na walang mga palatandaan ng tirahan ng tao. Sa oras na ito, malamang na lahat sila ay nagsasaka. Bahagyang tumango si Barrow. Ang pagpatay sa ganoong basura ay sapat na. Malamig na sabi ng Diyos na hari. Mabilis na hinawakan ni Barrow ang kanyang mga kamay at sinabing, oo. Kaya, naglakad ang grupo patungo sa bukirin. Matapos maglakad ng mahabang panahon, sa wakas ay natanon na ang bukirin. Gaya ng inaasahan, higit sa kalahati ng mga tao sa lungsod ay abala sa bukirin. HMPH. Itong mga basura. Nakita ng Diyos na hari ang sitwasyon at hindi niya napigil ang ipakita ang malamig na ekspresyon.
Nang marinig ito, agad na iniutos ni Paris, patayin silang lahat. Sa sinabi nito, nanguna si Barrow at humakbang pasulong, ang kanyang nakakatakot na aura ay agad na bumalot sa buong lungsod. Ang orihinal na mapayapang bukirin ay nasa isang bagyo na ngayon. Hawak ni Barrow ang ilaw sa kanyang kamay at sa isang dagindong, ang kanyang palad ay walang awa na dumurog pababa. Ang palad na ito ay sapat na upang patayin ang lahat sa lupang sakahan. Ngunit nang malapit nang bumagsak ang ilaw, tahimik itong nagkalat. Anong nangyayari? Nakasimangot si Barrow. Tumigilid siya at nakita niya ang isang payat na lalaki na nakaputing damit na nakatingala kay Barrow. Nang makitang malinaw ang mukha nito, biglang nanikip ang katawan ni Barrow. Kabanata 1634 Gumawa ng hakbang ang Sectmaster. Walang kamalay-malay na umatras si Barrow ng 2 hakbang, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding ekspresyon. Dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Hindi niya inaasahan na talagang makakatagpo niya ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect sa isang maliit na bayan. What's wrong? Sa hindi kalayuan, sinabi ng Diyos na hari na may malamig na mukha. Nagnganga ang ngipin at hindi umimik si Barrow na parabang nahihirapan sa iniisip. Mabilis na naglakad ang makadiyos na hari patungo sa Barrow. Magsasalita pa sana siya, nakita niya ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect sa hindi kalayuan. Ito ay, siya iyon. Ang makadiyos na hari ay walang kamalay-malay na umatras ng 2 hakbang, at ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Naalala niya ang pag-uusap sa pagitan ng Master ng Hilagang Lupain at ng Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect hindi pa nagtagal. Hindi ba ang eksenang ipinakita sa larawang iyon ay pareho sa lugar na ito? Pilasan mo at umalis ka. Tila natakot ang makadiyos na hari at tumalikod para umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminga ng mahabang hininga si Barrow. Tinulyapan niya ang makadiyos na hari at malamig na sinabi, hindi ako aalis. Baliw ka ba? Natigilan ang makadiyos na hari. Malamig na sinabi ni Barrow, sa lahat ng panahon, ang 2 kapatid na ito ng pamilya Shao ay nakatayo sa ibabaw natin, ito man ay isang alamat o ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Sila ay tulad ng isang malaking bundok, idiniin ang aming mga ulo. Ang bawat isa ay nagsasabi na ang kanilang lakas ay higit sa atin. Ako ay sapat na. Mga ad ng Pop Future. Nang makita ang tagpong ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ng makadiyos na hari. Malamang baliw ang Barrow na ito. Ano ang gusto mong gawin? Inutusan kitang bumalik kaagad. Sabi ng makadiyos na hari na may itim na mukha. Malamig na sinabi ni Barrow, ngayon, aakyat ako sa napakalaking bundok na ito. Wala akong pagkakataong mahanap si Xiaohai. Kung gayon, gamitin natin itong Xiaosheng bilang halimbawa. Sa sinabi nito, hindi niya pinansin ang pagharang ng makadiyos na monarko at humakbang patungo sa direksyon ng Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Ang makadiyos na monarko at ang iba pa ay nakatayo sa hindi kalayuan, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na naguguluhan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis. Sa halip, binalak niyang makita kung gaano kalakas ang tunay na katawan ng Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Ito ba ay tulad ng mga chismis? Hanggat hindi ako kumikilos, ito ay dapat na maayos, naisip ng makadiyos na monarko sa kanyang sarili. Anyway, sinabi ng Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect na hinamak niya na gumawa ng hakbang laban sa Master ng Northern Land noong bata pa siya, kaya paano ang kanyang sarili? Sa pag-iisip nito, pinaikit ng makadiyos na monarko ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Barrow. Dahan-daang naglakad si Barrow patungo sa Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Hindi nagtagal, nakarating siya sa harap ni Saint Xiao. Nagtama ang kanilang mga mata. Tila nag-ipon ng lakas ng loob si Barrow, at bahagyang namula at namamaga ang buong mukha niya. Gayunpaman, ibang-iba ang kalagayan ni Saint Xiao. Kalmado ang ekspresyon niya habang nakatingin kay Barrow. Napuno ng kawalang interes ang kanyang tingin. Saint Xiao? Sinasabi ng lahat na ang iyong kakayahan ay ang pinakamahusay sa mundo, ang numero 1 sa katimugang rehiyon, malamig na sabi ni Barrow. Ibinuka ni Saint Xiao ang kanyang bibig at umiling.
Hindi ko sinabi na ako ang numero 1, at hindi ko magagarantiya na ako ang numero 1. Hahahahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bero ang pagtawa. Alam kong ikaw, Xiaosheng, ay may maling reputasyon lamang. Bahagyang bumantong hininga si Xiaosheng at sinabing, noon, hindi ako nang ahas na garantiya na ako ang numero 1, ngunit ngayon, ako na talaga ang numero 1 tao sa katimugang rehiyon. Nagulat si Bero. Sinabi niya na may malamig na mukha, anong ibig mong sabihin? Mga ad ng Pop Future. Speaking of which, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang mga bagay na ito sa iyo dahil hindi ka kwalipikado, mahinang sabi ni Xiaosheng. Ngunit ngayon, maaari kitang bigyang kasiyahan ang pag-uusisa ng isang taong malapit ng mamatay. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumantong hininga. Sa katunayan, hindi ako nangangahas na garantiya na ang aking lakas ay mas mataas kaysa kay Xiaohai, ngunit tiyak na hindi ako mas mababa sa kanya. Ayaw niya ng maling reputasyon, at ganoon din ako. Ngunit hindi ko alam kung sino ang mas malakas sa pagitan ko at sa kanya. Kung tungkol sa tinatawag na 3 baliw at 3 natatanging kakayahan mo, hindi ko sila sineseryoso. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Barrow, at galit na sinabi niya, Xiaosheng, anong malalaking salita ang mayroon ka? Hindi pa ako nakipag-away kay Xiaohai noon, kaya paano mo malalaman na mas mababa ako sa kanya? Ang mahaba at singkit na mga mata ni Xiaosheng ay nagpalaki kay Barrow, at pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang panunuya, ikaw. Natatakot ako na wala kang mga kwalifikasyon para makipagkompetensya. Ang mga salita ni Xiaosheng ay lubos na nagpagalit kay Barrow. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungal, kung ganoon, mag-away tayo. Do you dare? With that, Barrow waved his hand and took out a broadsword. Ang malawak na taybak na ito ay ginawa ng lungsod na nagpapadalisay ng armas, at ito ay hindi masisira. Bilang karagdagan sa malakas na lakas ni Barrow, ang kapangyarihan nito ay kahanga-hanga. Tinulyapan ni Xiaosheng ang mapagmataas na Barrow, at kinuha ang asarol sa gilid. Halika, walang ekspresyong sabi ni Xiaosheng. Hindi napigilan ni Barrow na tumawa ng malakas, balak mong gamitin itong asarol para makipag-away sa akin. Hahahaha. Makapatay ba ng tao ang asarol? Tapat na para patayin ka, sabi ni Xiaosheng. Lalong nagalit si Barrow. Hinawakan niya ang broadsword gamit ang 2 kamay at malamig na sinabi, wala pang nang ahas na tingnan ako ng ganito. Napatay ko na ang 3 baliw at 3 kakaiba. Susunod ay ikaw. Pagkasabi niyon ay biglang nanginig ang mga paa niya nang hawakan niya ang broadsword sa kamay niya. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang buong katawan ay sumanib sa broadsword. Pagkatapos nito, biglang nagpuwersa si Barrow gamit ang kanyang palad, at ang broadsword ay agad na nalaslas pababa. Ang nakapalibot na kalawakan ay nahati sa 2 sa sandaling ito, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI journey. Nahaharap sa malakas na pag-ataking ito, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Xiaosheng. Hinawakan niya ang asarol gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay marahang iwinagayway ito pasulong upang salubungin ang broadsword. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang ilaw ay nawala sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, parang tumigil ang lahat. Makalipas ang kalahating segundo, isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog. Ang broadsword sa kamay ni Barrow ay biglang sumabog. Isang malakas na puwersa ang agad na nabasag ang palso ni Barrow. Ang sakit ay naging sanhi ng pag-iyak ni Barrow. Ngunit bago pa makapag-react si Barrow, sinarado na siya ng hoe. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Barrow. Nagmamadali niyang ginamit ang lahat ng spell sa kanyang katawan sa pagtatangkang makayanan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, ang lahat ng liwanag sa harap ng asarol ay malutong na parang papel. The moment it touched, diretsong napunit. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Barrow. Nanlalaki ang kanyang mga pupil habang nakatitig sa parang karit na asarol. Bang! Isang malutong na tunog ang sumabog sa ulo ni Barrow.
Sa sumunod na segundo, nabasag ang kanyang ulo na parang pakwan. Maging ang kanyang primordial spirit ay nabasag sa gulat at nawala sa mundong ito. Bumagsak sa lupa ang matipunong katawan ni Barrow at hindi na muling bumangon. Sino ang nagsabi na ang asarol ay hindi makakapatay ng tao? Malamig na sabi ni Xiao Sheng. Napakapangit ng ekspresyon ng makajos na monarko. Isang alon ng matagal na takot ang naramdaman niya. Buti na lang at hindi siya ang umatake ngayon lang. Kung hindi, ang resulta ay hindi magiging mas mahusay. Mabilis na umatras. Ang makajos na monarko ay gumawa ng isang maagang desisyon at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, nang lumingon siya, tahimik na dumating si Xiao Sheng sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daan. Pinapabayaan na ba kita? Ang singkit na mga mata ni Xiao Sheng ay walang kahit katiting na emosyon, ngunit sapat na iyon para manginig sa takot ang isa. Ikaw. Ibinuko ng makajos na hari ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makapagsalita. Kabanata 1635 Kakaibang body tempering. Ang makajos na hari ay tumayo sa harap ni Xiao Sheng. Basang-basa siya ng malamig na pawis at nanginginig ang buong katawan. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang salita. Bagamat siya ang makajos na hari ng hilagang lupain, sa sandaling ito, para siyang ordinaryong tao na nalulunod at naghihintay ng pagliligtas. Tiningnan siya ni Xiao Sheng ng mahabang panahon bago malamig na sinabi, dapat kang umalis. Bumalik ka at sabihin sa guro ng hilagang lupain na hihintayin ko ang kanyang ganap na muling pagkabuhay. Oo. Pagkasabi nito, umalis ang makajos na hari at tumakbo. Hindi siya naglakas loob na manatili kahit isang sandali. Sa pagharap sa gayong figure, hindi man lang niya naisip na lumaban. Pagkaalis ng makajos na hari, bahagyang bumantong hininga si Xiao Sheng. Kailangan kong lumipat muli ng lugar, mahinang ungol ni Xiao Sheng. Matapos makatakas para sa 12 ng mga bituin, sa wakas ay huminto ang makajos na hari upang makahinga. Sa sandaling ito, nanumbalik na rin ang kanyang katinoan at hindi maiwasang makaramdam ng pagkabigo. Ngayon pa lang, maaari na siyang ganap na makatakas sa pamamagitan ng pagbuo ng mga hilagang lupain. Bakit kailangang magpanik? Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, si Barrow ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas bago siya pinatay. Imposibleng hindi matakot. Pagkatapos nito, hindi tumigil ang makajos na hari at agad na bumalik sa hilagang lupain. Sa harap ng Snow Mountain. Ang makajos na hari ay lumuhad sa lupa at ipinaliwanag ang buong pangyayari sa Panginoon ng hilagang lupain. Gumamit siya ng asarol at pinatay si Barrow gamit ito. Mga ad ng pop future. Nang maalala niya ang eksena kanina, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot at pawis na pawis. Barrow is just a piece of trash. Walang dapat ipagtaka. Ang boses ng isang elementalist ay nagmula sa Snow Mountain. Kahit na iyon ang nangyari, ang elementalist na naghahanap ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ay walang anumang intensyon na hanapin siya sa sandaling ito. Guro, hiniling din niya sa akin na ipasa ang isang mensahe sa iyo, patuloy ng Divine King. Nanatiling tahimik ang elementalist at naghihintay ng kanyang follow-up. Sinabi ng Divine King na may nanginginig na boses, sinabi niya na hihintayin kanyang ganap na gumaling. Nang marinig ito ng elementalist ay napangiti at sinabing, babayaran niya ang halaga ng kanyang kaiabangan. Ang hilagang lupain ay medyo ligtas na lugar. Sa Death River, kahit na ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay hindi makatawid dito. Kaya naman, hindi na bahala ang mga elementalist. Alam ng lahat ang kahihinatnan ng puwersahang pagtawid sa ilog ng kamatayan. Tuldok, lunsod sa pagpino ng armas. Si Qin Yu at Xiao Cao ay nakaupo sa guest room, naghihintay kay Master Zheng Yang. Sa isang kisap mata, isang buong araw silang naghintay. Gayunpaman, matagal nang hindi nagpakita si Master Zheng Yang. Bagamat nababalisa si Qin Yu, kailangan pa rin niya ng tulong. Wala siyang magawa kundi maghintay. Ilang sandali pa ay maririnig na ang mga yabag mula sa labas. Si Qin Yu ay nagmamadaling tumayo at lumabas para salubungin siya. Hindi nagtagal, nakita niyang pumasok ang isang napakasamang mukhang matanda. Hindi maiwasan ni Qin Yu na medyo magulat. Ang taong ito ay si Master Zheng Yang.
Hindi ito lubos kung ano ang naisip niya. Pagbati, Master Zheng Yang. Habang naguguluhan pa rin si Qin Yu, naglakad na si Xiao Cao at binati siya. Mga ad ng Pop Future. Nang makita niya si Xiao Cao, ang mukha ni Master Zheng Yang ay agad na nagpakita ng napakalungkot na ngiti. Naglakad siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Xiao Cao. Nakangiti niyang sabi, akala ko may naghahanap sa akin. So si Xiao Cao. Nagpumigla si Xiao Cao mula kay Master Zheng Yang sa isang gulat. Pagkatapos, medyo awkward niyang sinabi, hinahanap ka ni Qin Yu. Tinulya pa ni Master Zheng Yang si Qin Yu at nakangiting sinabi, gusto mo bang hanapin ako para magpino ng mga artifact? Ikinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabi, pagbati, Master Zheng Yang. Kailangan ko ang iyong tulong. Pinalaki ni Master Zheng Yang si Qin Yu at sinabing, hindi mura ang bayad ko. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100 milyong spirit coin sa bawat pagkakataon, at depende ito sa material. Tumango si Qin Yu at sinabing, walang problema sa pera. Kung tungkol sa material, katawan ko ito. Saglit na natigilan si Master Zheng Yang, at pagkatapos ay medyo galit niyang sinabi, anak, pinaglalaroan mo ba ako? Napangiti ng mapait si Qin Yu at sinabing, totoo ang sinabi ko. Ito talaga ang katawan ko. Sinabi ni Master Zheng Yang na may labis na pagkadismaya, ako ay isang master ng artifact refining. Paano mo pinupino itong katawan mo? Master Zheng Yang, totoo ang sinabi ni Qin Yu, mabilis na sabi ni Xiao Cao. Pagkatapos, sinabi ni Xiao Cao kay Master Zheng Yang ang nangyari. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Cao, nagulat na sinabi ni Master Zheng Yang, ginamit mo ang purplish red heaven fire sa abandonadong pool para palamigan ang iyong katawan. Oo, maraming araw ko nang pinapainit ang aking katawan, ngunit napakabagal ko pa rin. Kaya naisip ko si Master Zheng Yang, magalang na sabi ni Qin Yu. Tumingin si Master Zheng Yang kay Qin Yu at kumunat ang noo, anong klaseng pangangatawan ito? Hindi ito itinago ni Qin Yu at agad niyang sinabi kay Master Zheng Yang ang tungkol sa kanyang pangangatawan. Matapos itong marinig ni Master Zheng Yang, hindi niya napigil ang haplosan ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, hindi imposible na tulungan kita, ngunit may kondisyon ako. Bukod sa 100 milyong spirit coins, gusto ko rin ng isang patak ng iyong blood essence. Paano ito? Nakangiting sabi ni Master Zheng Yang. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Ang kakanyahan ng dugo ay lubhang mahalaga sa mga magsasaka. Bukod dito, 1 o 2 beses lang ito nagamit. Kadalasan, pipiliin nilang gamitin ito dahil sa desperasyon. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Ang isang kutsara sa isang walang lamang tiyan ay nasusunog ang 10 kilograms ng taba sa 5 araw. Kung ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, pagkatapos ay kalimutan ito. Kinawian ni Master Zheng Yang ang kanyang kamay. Sige, I promise you. Nagngagat ang ngipin ni Qin Yu. Para kay Qin Yu, napakahigpit ng oras. Bagaman mahalaga ang kakanyahan ng dugo, ang oras ay mas mahalaga. Nang makitang pumayag si Qin Yu, muling inilagay ni Master Zheng Yang ang kanyang nakangiting mukha. Nakangiti niyang sabi, it's too late today. Bukas, sisimulan ko na ang pagpino ng katawan mo bukas. Ano sa tingin mo? Nasa master ang lahat, sabi ni Qin Yu. Hehe, kung gayon ito ay isang deal, sabi ni Master Zheng Yang na nakangiti. Let's go. Since nandito ka, bisita ka. Halika at samahan mo akong kumain. Masiglang hinawakan ni Master Zheng Yang ang mga kamay ni Qin Yu at Xiao Cao at naglakad patungo sa isa pang silid. Hindi makatanggi si Qin Yu, kaya pumayag na lang siya. Sa hapagkainan, personal na nagluto si Master Zheng Yang ng mesang puno ng mga pinggan. Maghintay kayo rito. Malapit na itong maging handa, nakangiting sabi ni Master Zheng Yang. Magalang na sinabi ni Qin Yu, paumanhin sa abala sa iyo, guro. Walang problema sa iyo. Matagal ko nang kilala si Xiao Cao, tama ba, Xiao Cao? Nakangiting sabi ni Master Zheng Yang. Ibinaba ni Xiao Cao ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Hindi na nagtagal si Master Zheng Yang at tumalikod na para maglakad palabas. Sa kusina, si Master Zheng Yang ay naglabas ng dark green na tableta mula sa kanyang bulsa.
Hehe, sa wakas ay naging kapaki-pakinabang din. Pinaglaruan ni Master Xingyang ang tableta, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na kahabag-habag na ekspresyon. Kasunod nito, inilagay ni Master Xingyang ang tableta sa sopas. Sa sandaling naipasok ang tableta, agad itong natunaw ng walang bakas. Tinilaan ni Master Xingyang ang kanyang mga labi at sinabing may kahabag-habag na ekspresyon, hanggat kainin mo ang tabletang ito, kahit anong uri ka ng malinis at banal na babae, kailangan mong masunurin na sumuko. Inalis niya ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at bumalik sa silid na may dalang mangkok ng sopas. Halika, mabilis na alisin ang init at kainin ito. Hinimas ni Master Xingyang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Hindi gaanong nag-isip sina Qin Yu at Xiao Cao at kinuha ang kanilang mga chopstick para kumain. Uminom ka pa ng sopas. Ang sopas na ito ay napakasustansya, lalo na para sa mga babae. Personal na nilagyan ni Master Xingyang ang isang mangkok ng sopas at itinulak ito sa harap ni Xiao Cao. Kabanata 1636, Spring Heart Pill. Si Qin Yu at Xiao Cao ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nagkusa siyang kunin ang mangkok at chopstick at nagbuhos ng isang mangkok ng sopas. Walang sinabi si Master Xingyang, ngunit mayroon na siyang plano sa kanyang isipan. Hindi niya maitago ang iniisip. Matapos maubos ang mangkok ng sopas, mabilis na naramdaman ni Qin Yu na may mali. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng matinding init, at ang kanyang buong katawan ay sobrang init. Napatingin siya kay Xiao Cao sa tabi niya. Lalong lumala ang kanyang kalagayan, at ang kanyang mukha ay parang hinog na mansanas. Napakabilis nito. Hindi maiwasan ni Master Xingyang na medyo magulat. Espesyal na nakuha niya ang tabletang ito mula sa parmasyutiko. Akala niya ay magtatagal bago ito magkabisa, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang epekto nito. Wala akong pakialam sa kanya. Paalisin muna natin ang batang ito, naisip ni Master Xingyang sa kanyang sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Qin Yu at nakangiting sinabi, Qin Yu, magpahinga ka muna. May sasabihin pa ako kay Xiao Cao. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Qin Yu na may mali. Inikat niya ang kanyang meridian circulation technique at malamig na tumingin kay Master Xingyang. Hindi pa ako tapos kumain. Paano ako aalis? Pinigilan ni Qin Yu ang pangangati sa kanyang katawan at hinawakan ang mga chopstick sa mesa. Malungkot na sinabi ni Master Xingyang, bakit ka kumakain ng marami sa hating gabi? Pilasan mo at magpahinga. Hindi pa rin natinag si Qin Yu, ngunit sa sandaling ito, nababalot ng pawis ang kanyang ulo at halos hindi na siya makahawak pa. Mga ad ng Pop Future. Sobrang init. Natural na mas malala ang kalagayan ni Xiao Cao. Paikot-ikot siya at parang sobrang sakit. Kung gusto mong kumain, maaari kang kumain dito. Xiao Cao? Sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Tumayo si Master Xingyang, hinawakan si Xiao Cao, at aalis na sana. Sa sandaling ito, si Xiao Cao ay wala ng kakayahang lumaban. Ang nakapagpapagaling na epekto na ito ay naging sanhi ng kanyang mga mata na medyo lumabo. Hinawakan ni Qin Yu ang palso ni Xiao Cao, ngunit laking gulat niya nang makitang ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila nawawala, at ang kanyang lakas ay patuloy na humihina. Nako! Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Qin Yu. Anong uri ng tableta ito? Talagang nakakatakot ang epekto nito. Hindi ito magagawa. Kailangan nating umalis sa lugar na ito bago sumabog ang epektong panggamot, sabi ni Qin Yu sa sobrang sakit. Pagkatapos, hinawakan niya ang palso ni Xiao Cao, tumayo at sinabing, kailangan munang umalis. Babalik tayo bukas. Pagkatapos sabihin iyon, pinilit ni Qin Yu na tumayo at nagplanong ilayo si Xiao Cao sa lugar na ito. Ngunit sa oras na ito, nakatayo si Master Xingyang sa harap ni Qin Yu. Anak, huwag kang maging walang utang na loob, sabi ni Master Xingyang na may pagkadismaya. Sa oras na ito, walang pakialam si Qin Yu. Pinandilatan niya si Master Xingyang at pinagsabihan, Old thing, ano ang nilagay mo sa sopas na ito? Tumawa ng malakas si Master Xingyang at sinabing, ito ang Spring Heart Pill. Kapag nainom mo na ang tabletang ito, ang iyong katawan ay magiging mahina at mawawala ng lakas.
Ang puso ng tagsibol ay hindi titigil. Kung hindi mo ito haharapin sa oras, ang iyong isip ay malapit ng gumuho, at maging ang iyong kaluluwa at katawan ay masisira. Anak, ayaw mong mamatay si Xiao Kao, tama. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Qin Yu na magalit, ikaw na matandang aso. Mga ad ng pop future. Hahaha. Tumawa ng malakas si Master Zeng Yang. Hindi ba maliit na bagay iyon para sa isang lalaki? Nakikita ko na ikaw ay isang talento din. Kung hindi ka naligtas sa tamang panahon, ang isang tao ay mamamatay din, walang pakialam na sabi ni Master Zeng Yang. Kung magsasabi ka ng ilang magagandang salita, maaari kitang payagang sumama sa akin. Paano na? Yumuko si Master Zeng Yang at sinabing may masamang tingin. F*CQ. Agad na nagalit si Qin Yu. Bigla niyang sinuntok si Master Zeng Yang sa mukha. Bagamat nawala ang espiritual na kapangyarihan ni Qin Yu, ang puwersa ng kanyang pisikal na katawan ay hindi isang bagay na maihahambing ni Master Zeng Yang. Sa suntok na ito, si Master Zeng Yang ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Tinamantala ni Qin Yu ang pagkakataong ito para kunin si Xiao Kao at tumalikod para tumakbo. Bumangon si Master Zeng Yang mula sa lupa at galit na sumumpa, anak, hayaan mo akong sabihin sa iyo, huwag mo nang isipin ang paghingi ng tulong sa akin. Huwag mong hayaang mahuli kita, kung hindi, pira-piraso kita. Pagkatapos ng malakas na dagindong, tinawag ni Master Zeng Yang ang kanyang banal na general at hinanap si Qin Yu. Gayunpaman, ang banal na general na ito ay hindi isang tao pagkatapos ng lahat. Paano niya mahahanap si Qin Yu? Mabilis siyang bumalik na walang resulta. Inikat ni Master Zeng Yang ang silid sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, damn it, lumipad talaga ang nilutong pato. This bastard. Sa kabilang banda, si Qin Yu ay nakayakap kay Xiao Kao at tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, tila hindi kayang labanan ni Xiao Kao ang mga katangiang panggamot. Patuloy niyang hinawakan ang likod ni Qin Yu at huminga sa tenga ni Qin Yu na parang orchid. Gumagawa pa siya ng mga ingay mula sa kanyang bibig paminsan-minsan. Walang pagpipilian si Qin Yu. Walang oras para bumalik siya. Pansamantala lang siyang makakahanap ng bakanting bahay at tumira kay Xiao Kao down. Nauuhaw na ako, sobrang hindi komportable. Napayuko si Xiao Kao sa lupa at patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Hindi gaanong bumuti ang kalagayan ni Qin Yu. Napuno ang kanyang isipan ng mga bagay na iyon. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng pawis na kasing laki ng bin sa kanyang noo, at maging ang kanyang mga mata ay medyo namumula. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Ang isang kutsara sa isang walang lamang tiyan ay nasusunog ang 10 kilograms ng taba sa 5 araw. Hindi. Kailangan kong hawakan ito. Huminga ng malalim si Qin Yu. Umasa siya sa natitirang kamalayan para hanapin ang tableta sa kanyang isipan. Sa kabutihang palad, ang race eta sa kanyang isip ay napakalaki, at mabilis na natagpuan ni Qin Yu ang panlunas sa Spring Heart Pill. Kaya naman, dali-dali niyang inilabas ang medicinal cauldron at sinimulang pinuhin ang tableta. Ang mga halamang gamot ay sunod-sunod na itinapon sa medicinal cauldron, at ang espiritual na apoy sa kamay ni Qin Yu ay nag-alab din. Ngunit ang dahilan ng pagkasira ni Qin Yu ay nasa ilalim ng ganoong mental na kalagayan, hindi niya makontrol ang espiritual na apoy. Mabangis na sumayaw ang apoy sa kanyang palad, at hindi niya ito mapanatili. Sa oras na ito, nagsisimula na ring hindi makayanan ni Qin Yu. Lumakad siya patungo kay Xiao Kao ng maraming beses at iniunat ang kanyang palad. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang malakas na rasyonalidad na iyon ang humihila kay Qin Yu pabalik. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na kontrolin ang espiritual na apoy, sinusubukang pinuhin ang tableta. Ang apoy ay kumikislap na may maliwanag na ilaw sa kaldero, at ang katawan ni Qin Yu ay patuloy na nanginginig. Ang mga halamang gamot ay unti-unting natutunaw at hindi nagtagal ay naging katas na panggamot. Ngunit sa sandaling ito, sinunggaban ni Xiao Kao si Qin Yu mula sa likuran at niyakap ito. Hinalikan niya ang leeg ni Qin Yu at sinabi sa nanginginig na boses, Qin Yu. Hindi ako komportable. Mariing ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinubukan ang kanyang makakaya na patatagin ang kanyang isip.
Sa sandaling ito, iniunat ni Xiao Cao ang kanyang kamay at lumangoy patungo sa dibdib ni Qin Yu. Kumalaw din ang kanyang bibig patungo kay Qin Yu. Hindi. Biglang itinulak ni Qin Yu si Xiao Cao paalis. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula habang sinasabi sa sakit, ay, hinding-hindi ko pababayaan si Rozo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, gusto niyang ipagpatuloy ang pagpino ng mga halamang gamot. Gayunpaman, gumuho pa rin ang kanyang isip. Ang espiritual na apoy sa kanyang kamay ay biglang tumalon, direktang sumangaw ang panggamot na likido sa panggamot na kaldero. Malinaw na huli na para sa Qin Yu na pinuhin muli ang tableta. Kasabay nito, sinunggaban na naman siya ni Xiao Cao. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ni Qin Yu, at mabilis siyang hinalikan ng mainit nitong labi. Kabanata 1637, ang pinakamahalagang kayamanan ng Central Plains. Sa ilalim ng nagninangas na apoy, nagsimulang mawala ng malay si Qin Yu. Sa madilim na silid na ito, tila may nangyayaring hindi alam. Nagtagpo ang mga labi ni Qin Yu at ni Xiao Cao. Nagyakapan silang dalawa, nagpalabas ng apoy. Hinaplos ng kamay ni Xiao Cao ang dibdib ni Qin Yu, at naanod din si Qin Yu palayo sa katawan ni Xiao Cao. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ni Qin Yu. Tinulak niya si Xiao Cao sa gilid at huminga ng hangin. Talagang hindi. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin. Pinaikot niya ang meridian circulation technique para patatagin ang kanyang isip. Paulit-ulit na tiniis ni Qin Yu ang sakit, pati na ang tinatawag na apoy na naliligo sa kanyang katawan. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumaantong hininga ng regular. Ito ay isang temperament ng kanyang ugali, at ito ay lubhang nakakapagod. Sa tabi niya, mas pinasigla ni Xiao Cao si Qin Yu. Gayunpaman, sa ilalim ng ganoong mga kalagayan na unti-unting naging matatag ang kalagayan ng pag-iisip ni Qin Yu, at bumuti pa. Sa mahigit kalahating gabi, matagumpay na nasugpo ni Qin Yu ang apoy sa paliligo. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, na para bang ipinanganak siyang muli. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ay direktang pinatalsik sa sandaling ito, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay bumuti pa. Kung mayroon siyang sapat na kondisyon ngayon, maaari pang ang samantalahin ni Qin Yu ang pagkakataong tumuntong sa intermediate stage ng Almighty Realm sa isang iglap. Sa muling pagtingin kay Xiao Cao, hindi na niya nakayanan. Ang kanyang bibig ay patuloy na humihinga ng mainit na hangin, at ang mga damit sa kanyang katawan ay napunit sa kanyang sarili. Inilabas ni Qin Yu ang medicinal cauldron at sinimulang pinuhin ang tableta sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang espiritual na apoy sa kamay ni Qin Yu ay naging mas maliksi, na para bang ito ang kanang kamay ni Qin Yu. Sa pag-alis ng mga halamang gamot, unti-unting nahuhubog ang tableta. Hindi ito isang high-level na tableta, kaya hindi mahirap para kay Qin Yu na pinuhin ito. Nang malapit ng mahubog ang tableta, biglang itinulak ang pinto. Pagkatapos, nakita niya si Master Zhengyang na nakatayo sa pintuan kasama ang isang matangkad na banal na general sa tabi niya. Anak, dito ka nagtatago. Sabi ni Master Zhengyang na may kasamang masasamang ngiti. At nang makita siya ni Xiao Cao, agad niya itong sinunggaban. Sa ilalim ng epekto ng gamot, si Xiao Cao ay nawala ng malay. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Master Zhengyang na tumawa ng malakas. Anak, nakita mo ba iyon? Ito ay voluntaryo ni Xiao Cao. Hindi ka maaaring sumalungat sa kanyang kalooban. Nakangiting sabi ni Master Zhengyang. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Xiao Cao, at ang mamantika niyang mukha ay lumapit sa mukha ni Xiao Cao. Inilabas ni Qin Yu ang pil mula sa kaldero, pagkatapos ay nanginig ang kanyang katawan, at agad siyang nagpakita sa harap ni Master Zhengyang. Natigilan si Master Zhengyang, at nagmamadali siyang umatras. Kasabay nito, tumayo din ang banal na general sa harap ni Master Zhengyang. Ikaw, okay ka lang talaga. Nanlaki ang mga mata ni Master Zhengyang, na parang hindi makapaniwala sa eksenang ito. Ngayon lang, malinaw na babagsak na si Qin Yu, kaya paano siya nakabawi sa kanyang orihinal na estado? Paano niya ito nagawa? Hinailan ni Qin Yu si Xiao Cao sa kanyang tagiliran at pagkatapos ay pinasok ang tableta sa bibig ni Xiao Cao. Sa lalong madaling panahon, ang kalagayan ni Xiao Cao ay unti-unting naging matatag.
Go and have a good sleep. Pinuhat ni Chinyu si Xiao Kao at inilagay sa damuhan. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Chinyu kay Master Xingyang. Ikaw matandang aso, ayaw mo talagang sumuko. Malamig na sabi ni Chinyu. Bagamat may mga pagdududa si Master Xingyang sa kanyang puso, hindi siya nataranta. Anak, nasaktan mo na ako, at gusto mo pa ring tulungan kita. Divine General, sirain mo siya para sa akin. Tigaw ni Master Xingyang. Sa utos ni Master Xingyang, agad na sumugod ang banal na general patungo kay Chinyu. Ang banal na general na ito ay ginawa mula sa mga top-grade na materyales at sinasabing may pisikal na katawan na hindi mas mahina kaysa sa isang cultivator sa reversion void stage. Gusto rin ni Chinyu na makita ito para sa aking sarili. Kaya naman, sumigaw siya at sumibol ang gintong liwanag habang sumusuntok pasulong. Klang! Ang banggaan ng purong pisikal na katawan ng dalawang partido ay nagdulot ng napakalakas na shockwave. Ang shockwave ay kumala sa lahat ng direksyon at agad na nabasag ang bahay. Ang banal na general ay umatras ng ilang hakbang habang si Chinyu ay nakaramdam ng mga alon ng sakit sa kanyang palso. Ang banal na general na ito ay talagang umaayon sa kanyang reputasyon, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa hitsura nito, talagang may puwang sa pagitan ng kanyang pisikal na katawan at ang reversion void stage. Hahaha. Sa di kalayuan, hindi napigilan ni Master Xingyang ang mapatawa nang makita niya ito. Narito ang aking banal na general, ano ang maaari mong gawin sa akin? Ngumisi si Chinyu at sinabing, ang iyong banal na general ay talagang hindi masama, ngunit ito ay walang banal na kahulugan kung tutuusin. Sa madaling salita, ito ay isang kasangkapan lamang. Upang makitungo sa isang tool, hindi mo kailangang umasa sa iyong pisikal na katawan. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga daloy ng liwanag ay lumabas mula sa katawan ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang palad, at ang dakilang daw ay nahayag sa isang iglap. Ang mga sinag ng gininto ang sinulid ay nananatili sa harap ni Chinyu, mukhang napaka-mystical. Iyon ay ang dakilang daw. Iyon ang batas ng langit at lupa. Mga ad ng Pop Future. Kasunod nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang dalawang kamay, at biglang kinurot sa direksyon ng Divine General. Boom! Agad na gumuho ang espasyong iyon. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay talagang direktang idiniin ang banal na general na ito. Ito ang kapangyarihan na naunawaan ni Chinyu sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapalitan. Ito ay ang kapangyarihan ng mga batas, isang kapangyarihan na higit sa pisikal na katawan at espiritual na kapangyarihan. Siyempre, ang pangunawa ni Chinyu ay napakababaw, kaya walang paraan para patayin ang banal na general na ito sa isang pagkakataon. Ngunit ang banal na general na ito ay hindi ang utak, hanggat siya ay kontrolado, ito ay sapat na. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay bumagsak sa sandaling iyon, walang awa na idiniin ang katawan ng banal na general. Tinubukan ng banal na general na makipagpunyagi, ngunit nalaman niyang hindi siya makalaya. Habang bumuti ang kalagayan ng pag-iisip ni Chinyu, ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay tila bumuti rin. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay tila mas malaki at mas mabigat. Mukhang kahit na ang banal na general na ito ay malakas, ang kanyang lakas ay hindi sapat, sabi ni Chinyu na nakangisi. Sa hindi kalayuan, naramdaman ni Master Xingyang na may mali at gusto niyang tumakas. Gumuso si Chinyu at agad na tinapakan ang line word formula, kaagad na dumating sa harap ni Master Xingyang. Nagulat si Master Xingyang. Bago siya makatakas, hinawakan ni Chinyu ang leeg ni Master Xingyang. Bilang isang dalubhasa sa pagpino, si Master Xingyang ay likas na may ilang kakayahan. Dalawang itim na sibat ang bumaril mula sa kanyang manggas at dumiretso sa katawan ni Chinyu. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at biglang naglabas ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Klang! Sa ilalim ng sagabal ng gininto ang liwanag, ang dalawang sibat ay agad na tumama sa gilid. Sumulyap si Chinyu kay Changmang at hindi napigil ang mapabuntong hininga, isa pang magandang bagay. Sayang naman at mahina ang lakas mo. Ang materyal ng sibat na ito ay napakatibay din. Kung hindi, ito ay sapat na upang basagin ito.
Nakakalungkot lang na hindi sapat ang lakas ni Master Xingyang. Ang gayong kayamanan ay magiging isang basura sa kanyang mga kamay. Huwag. Huwag mo akong patayin. Maaari kitang tulungan na pinuhin ang iyong katawan. Maaari rin akong magbigay sa iyo ng isang kayamanan. Ito ay isang tunay na kayamanan. Nag-aalalang sigaw ni Master Xingyang. Oh, tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti, talaga bang kayamanan ito? Ito ay tiyak na isang kayamanan. Ito ay isang kayamanan mula sa Central Plains. Mabilis na sigaw ni Master Xingyang. Kabanata 1638, nagsisimula ang body tempering. Si Qin Yu ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang puso ay naantig na. Kasalukuyang panahon iyon ng Great War sa Hilagang Lupain, at ang kataas-taasang kayamanan ng gitnang kapatagan ay talagang may malaking pakinabang. Kung makakakuha siya ng sandata ng santo, sapat na iyon para baguhin ang resulta ng labanan. Hindi pagmamalabos na sabihin na kahit ang Panginoon ng Hilagang Lupain ay hindi makayanan ang isang ganap na muling nabuhay na sandata. Higit pa rito, talagang kailangan ni Qin Yu ang tulong ni Master Xingyang para pinuhin ang artifact. Sa pag-iisip nito, binitawan siya ni Qin Yu. Iiwan ko muna ang buhay aso mo, malamig na sabi ni Qin Yu. Pero binabalaan kita, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Nagmamadaling tumango si Master Xingyang at sinabing, sigurado, sigurado. Ang master na ito na si Xingyang ay may tanyag na background ng pamilya at napakataas na katayuan sa lokal na lugar. Para sa kanya, hindi sulit na ipagsapalaran ang kanyang buhay para lamang kunin ang isang babae. Kaya naman, hindi na niya itinuloy ang panggugulo sa kanya. Iniuwi niya si Qin Yu. Si Xiao Cao ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Qin Yu. Matapos inumin ang tableta, nawala na ang epekto ng aphrodisiac pill. Tinala ni Qin Yu si Xiao Cao sa silid at pinaupo siya. Pagkatapos, lumapit siya kay Master Xingyang. Kung gusto mo pa rin ang bagay na iyon, mas mabuting wala ka ng ideya tungkol kay Xiao Cao. Napatingin si Qin Yu sa pandiya ni Master Xingyang at malamig na sinabi. Mga ad ng pop future. Paulit-ulit na tumango si Master Xingyang at sinabing, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Bukas. Sa ngayon. Wala akong masyadong oras, malamig na sabi ni Qin Yu. Nang makita ito, pumayag lang si Master Xingyang. Inikat niya ang kanyang ulo at dinala si Qin Yu sa isang lihim na silid. Ang lihim na silid na ito ay personal niyang ginawa, at ito ay hindi masisira. Sa sandaling bumukas ang pinto, makikita ng isa na maraming banal na sandata ang nakadisplay sa loob. At inilagay sa gitna ang isang jade green flute. Ang plote na ito ay mukhang napakabihirang. Maraming anting-anting ang nakaukit dito, na parang nagtatago ito ng napakalaking kapangyarihan. Tinala ni Master Xingyang si Qin Yu sa harapan ng plote at maingat na ibinaba ito. Ang bagay na ito ay tinatawag na wuxiao. Ito ay isang kayamanan na nakuha mula sa gitnang kapatagan. Gayunpaman, hindi ko alam kung paano ito gamitin. Sabi ni Master Xingyang. Kinuha ni Qin Yu ang xiao at pinunasan ito sa kanyang kamay. Ang texture ng xiao ay magaspang. Pakiramdam niya ay naka-holding hand siya. Gayunpaman, ang xiao na ito ay napakatibay. Kahit na ginamit ni Qin Yu ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya ito mababali. Kung hindi mo alam kung paano gamitin ang xiao na ito, bakit mo itinago ito? Tanong ni Qin Yu na may malamig na mukha. Ang matandang deng na ito ay lubhang tuso. Hindi siya kukuha ng anumang bagay na walang silbi. Bahagyang nahiya si Master Xingyang, sinabi ng kabilang partido na para ma-activate ang xiao na ito, anong uri ng spell ang kailangan. Pero ano ang spell na ito? Kailangan kong hanapin ito mismo. Hindi ko talaga alam. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, hindi mo talaga alam. I swear, hindi ko talaga alam. Nagmamadaling sabi ni Master Xingyang. Kung alam ko, dinadala ko ito sa lahat ng oras. Hindi na kailangang pinuhin ang anumang banal na sandata. Nakita ni Qin Yu na tila hindi siya nagsisinungaling, kaya pansamantalan niyang itinago itong xiao. Ang mga karakter na inukit kay xiao ay sobrang misteryoso, tulad ng mga karakter ng isang tribo.
Gayunpaman, sa kaalaman ni Chinyu, maaari lamang niyang hulaan. Tingnan ito para sa aking sarili. Magtatanong ako sa lalaking may bigot mamaya, naisip ni Chinyu sa sarili. Matapos ilayo si Xiao, tumingin si Chinyu kay Master Xingyang. Kung hindi kita papatayin, maituturing ba iyon bilang pagliligtas sa iyong buhay? Biglang tanong ni Chinyu. Natigilan si Master Xingyang at medyo nalilito, Count. Count. Sige, ako ang magiging tagapagligtas mo. Bahagyang tumango si Chinyu. I'll be your savior the most. Hindi mo ba ako dapat gantihan? Naramdaman na ni Master Xingyang na may mali. Gayunpaman, ang karapatang magsalita ay nasa mga kamay ni Chinyu, kaya makakagat lamang siya ng bala at pumayag. Kasunod nito, nakita niya si Chinyu na ikinakaway ang kanyang kamay at inilagay ang lahat ng banal na sandata sa kanyang bag. Kunin mo ito bilang kabayaran mo sa akin, sabi ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Master Xingyang ay lubhang nagbago. Nagmamadali niyang sinabi, hindi ito matutupad. Gumugol ako ng maraming pagsisikap upang maitayo ang mga banal na sandata na ito. Ito ang aking buhay. Ito ang buhay mo. Ano ang nasa ilalim nito? Itinuro ni Chinyu ang pandiya ni Master Xingyang. Hindi malay ni Master Xingyang na tinakpan ang kanyang pandiya. Medyo masakit na sinabi niya, Chinyu, maaari kang pumili ng ilang mga item mula rito, ngunit alisin mo ang lahat ng ito. Ito ay talagang kumikitil sa aking buhay. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Master Xingyang at sinabing, ako ang iyong tagapagligtas. Walang bagay para sa iyong tagapagligtas na kunin ang isang bagay mula sa iyo. Bukod dito, maaari ko sanang agawin ito, ngunit ngayon ay tinatalakay ko pa rin ito sa iyo, tama ba? Sabi ni Chinyu na may mapanlinlang na ngiti. Nahirapang magsalita si Master Xingyang. Ang kasakiman ni Chinyu ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Ang isang kutsara sa isang walang lamang tiyan ay nasusunog ang 10 kilograms ng taba sa 5 araw. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan sa pagitan ng Timog at Hilagang rehiyon. Ang mga banal na sandata mo na ito ay magagamit ng mabuti. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Huwag kang mag-alala. Kung may pagkakataon, ibabalik ko itong mga banal na sandata. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas. Bagamat hindi masaya si Master Xingyang, wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa sandaling ito. May kutsilyo sa salitang pervert. Para sa isang babae, itinapon mo ang armory ko. Hindi napigilan ni Master Xingyang na sampilan ang sarili ng 2 beses. Tuldok tuldok tuldok. Sa refining room. Isang napakalaking pogen ang inilagay dito. Hindi alam kung anong material ang ginawa ng hurno, ngunit naglalabas ito ng madilim na pulang kulay. Kung ikukumpara sa mga kagamitan sa pagpino ng ama ni Xiao Cao, ang hurno na ito ay mas advanced. Naka-cross-legged si Chinyu dito. Nagbuga ng malabong gininto ang liwanag ang kanyang katawan habang hinihintay niyang mapagod ang kanyang katawan. Naglakad si Master Xingyang papunta kay Chinyu. Inilabas niya ang Purple Red Heaven Flame at sinabi sa malalim na boses, gagamitin mo ba talaga ang iyong katawan bilang sandata para magalit? Oo. Tumango si Chinyu. Tinulyapan niya si Master Xingyang at nagalit, huwag gumamit ng Purple Red Heaven Flame. Gamitin ang apoy sa pond. Si Master Xingyang ay bumalik sa kanyang katinoan. Dali-dali niyang pinalitan ang apoy sa Purple Red Heaven Flame sa pond at pagkatapos ay itinapon ang apoy dito. Nang pumasok ang apoy, nagsimulang bumagsak ang katawan ni Chinyu. Sa pamamagitan ng pagpino ni Master Xingyang, biglang tumaas ang temperatura ng apoy. Ang mga apoy na ito ay tila may sariling buhay, nakakapit sa bawat bahagi ng katawan ni Chinyu, na para bang sila ay magsasama sa kanyang katawan. Kailangang sabihin na kahit na ang Panginoong Xingyang na ito ay isang pervert, ang kanyang paraan ng pagpino ay talagang napakatalino. Kung ikukumpara sa iba sa Refined City, malinaw na mas mataas ito ng ilang antas. Kinokontrol ni Master Xingyang ang apoy. Gamit ang paraan ng pagpeke ng mga banal na sandata, dahan-dahan niyang pinino ang katawan ni Chinyu. At sa ilalim ng ganitong uri ng pag-ihaw, ang katawan ni Chinyu ay patuloy na nawasak at pagkatapos ay dahan-daang muling buuin.
Kasabay nito, ang katimugang rehiyon ay ganap na bumagsak. Sa pamumuno ni Yongji at ng ilang makajos na monarko, sinakop nila ang iba't ibang malalaking lungsod at sekta sa katimugang rehiyon. Hiniram nila ang lahat ng mga pintura sa hilagang rehiyon upang pakainin ang mga tao sa mga pangunahing lungsod. Kabanata 1639. Kailangan ba ng isang dahilan para pumatay? Ang sunod-sunod na pagpipinta ay sinipsip na tuyo, at bawat pagpipinta ay makatiis ng milyon-milyong buhay. Sa maikling panahon, 10-10 milyong tao ang nag-alay ng kanilang buhay upang maging sustansya para sa hilagang lupain. Sa kabutihang palad, ang mga hilagang lupain ay walang maraming mga pintura, at mayroon lamang silang 10 sa kabuuan. Dahil dito, maraming sekta at lungsod ang naligtas. Gayunpaman, alam nila sa kanilang mga puso na ito ay pansamantala lamang. Maaari silang susunod anumang oras. Tengmen. Matapos ang naunang katahimikan, naging mas malakas at buo ang lakas ng elementalist. Hindi na niya kailangan pang umasa sa Snow Mountain para makuha ang mga painting na ito. Sa makatuwid, hindi siya bumalik sa hilagang lupain. Sa halip, nanatili siya sa Tengmen sa buong araw. Sa cultivation room ng Tengsek, bahagyang nakapikit ang mga mata ng elementalist. Ang mga kwadro na gawa ay naglalabas ng mga daloy ng panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay parang walang tigil na daloy ng tubig ilog na pumasok sa katawan ng elementalist. Habang pumapasok ang panloob na chi na ito sa kanyang katawan, lumakas ang lakas ng elementalist. Si Hiteng ay nakatayo sa gilid at tahimik na pinanood ang lahat. May bakas ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang puso. Ang bakas ng kasakiman na ito ang nagpakilo sa puso ni Teng. Bakit? Gusto mo bang magtanim ng tulad niya na mamaos na boses na iyon sa kanyang isipan? Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, sobrang hina na ng boses niya. Malamig na sinabi ni Hiteng, bakit? May paraan ka ba? Mga ad ng pop future. Hindi. Iyan ang paraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, ang paos na boses na iyon ay muling tumunog. Tinuya ni Hiteng, dahil wala ka nito, isara mo ang iyong bibig. Saglit na natahimik ang boses bago bumantong hininga, hindi ko talaga akalain na matatalo talaga ako sayo. Maling desisyon talaga ang tumira sa katawan mo noon. Pahalagahan mo ang iyong mga huling sandali ng kaligtasan, sabi niya na may kasamang pagngisi. Sa sandaling ito, binuksan ng elementalist sa cultivation room ang kanyang mga mata. Isang malakas na panloob na chi ang agad na sumabog. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Mabilis siyang napayuko sa takot na magalit ang elementalist. Sa isang kisap mata ay lumabas na ang elementalist. Tumayo siya sa harap ng Hiteng at malamig na sinabi, para saan ka nakatayo dito? Mabilis niyang sinabi, upang masagot ang tanong ng Panginoon, nagtago ako rito para pagmasdan ang iyong paglilinang dahil sa aking pagsamba at pagnanais para sa iyong lakas. Itinaas ng elementalist ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Teng. Isang napakalakas na puwersa ang agad na bumagsak. Halos durugin ng puwersang ito ang braso ni Teng. Si Hiteng ay hindi nang ahas na lumaban at dahan-daang lumuhod. Alam niya na hindi siya maaaring magmukhang masyadong mahina o masyadong malakas sa harap ng isang elementalist. Kung hindi, madali niyang pukawin ang pagbabantay. Pagtingin kay Teng na nakaluhod sa lupa, walang pakialam na sinabi ng elementalist, ano ang nakita mo? Guro, nakita ko ang iyong pamamaraan ng paglilinang. Sobrang hinahangaan ko ang iyong pamamaraan, mabilis niyang sabi. Walang pakialam na sinabi ng elementalist, mukhang curious ka. Bakit? Gusto mo bang matutunan ito? Mabilis niyang sinabi, I don't dare. Ha. Hindi napigilan ng elementalist ang mapatawa. Mga ad ng pop future. Kahit na gusto mong matutunan ito, wala itong silbi. Ako lang ang nakakaalam ng discarding ito, walang pakialam na sabi ng elementalist. Pagkasabi nito ay tumalikod ang elementalist at bumaril sa malayo. Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata matapos makalayo ang elementalist. Siya ay isang tao na gagawin ang lahat upang magtagumpay. Isa rin siyang gutom na lobo. Kahit sino ay maaaring makaranas ng backlash mula sa kanya. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga lungsod sa South Province ang naging ghost city.
Maraming tao ang nagsimulang lumipat sa medyo ligtas na mga lugar. Napakalaki ng South Province, at maraming lugar ang tiwangwang at walang nakatira. Alam din ng mga magsasaka na ito na kapag kakaunti ang mga tao doon, mas magiging ligtas sila. Sa loob lamang ng 10 araw, maraming mga lungsod ang walang laman, at ang mga taong naiwan ay karamihan ay matatanda, mahina, at may sakit. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Sima Bay ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ipasa ang aking mga utos. Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang umalis sa lungsod, o kung hindi ay pumatay. Malamig na sabi ni Sima Bay. Oo. Mabilis na tumango ang nakaitim na lalaki sa tabi niya. Napakabilis, muli nilang nakuha ang mga scroll ng pagpipinta, at ang 10 mga pintura ay nakuha sa susunod na round. Sa isang lugar sa South Province, magkatabing naglalakad sina Hiteng at Yongji. May pagkakapareho silang dalawa, kaya natural silang magkasabwat. Matapos maunawaan ang pamamaraan ng Sacred Heart, tumaas din ang kanilang lakas, lalo na si Yongji. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa kalahating hakbang na walang bisang pagbabalik. Kahit na ang kaharian ni Teng ay hindi kasing taas ng kay Yongji, natanggap niya ang primordial spirit sa kanyang katawan, kaya ang kanyang kasalukuyang lakas ay tiyak na hindi mas mahina kaysa kay Yongji. Humanap muna ng pagkakataon na patayin si Qin Yu. Siguradong hindi magandang bagay na matagal na siyang hindi nagpapakita, malamig na sabi ni Yongji. Ngumiti ng masama si Hiteng at sinabing, parehas ang iniisip ng mga great minds. Mukhang kilalang kilala mo si Qin Yu. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Hindi mo kailangan ng laser kung malabo ang paningin mo. Tingnan mo ito. Gumuso si Yongji at sinabing, napaka-espesyal ng pangangatawan ng batang ito. Walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang pinakamataas na limitasyon. Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at ngumisi. Hanggat mahanap ko siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Sa tingin mo nasaan siya ngayon? Habang nagsasalita siya ay may biglang tumakbo mula sa di kalayuan. Ang taong ito ay mabilis na pumunta sa harap ng dalawa at sinubukang sabihin, maaari ko bang itanong kung kayong dalawa ang makajos na mga monarko ng hilagang lupain? Itinaas ni Hiteng ang kanyang mga kilay at walang pakialam na sinabi, ako ang makajos na mga monarko ng hilagang lupain. Bakit? Nagmamadaling sinabi ng taong iyon, mayroon akong mahalagang balita na sasabihin sa iyo. Maaari mo bang ipagpalit ito sa buhay ko? Depende yan sa balita, sabi ni Yongji na may malamig na nguso. Kinaway-kaway ni Hiteng ang kanyang kamay at sinabing may mahinang ngiti, hanggat kapaki-pakinabang ang impormasyong ibinigay mo, hindi ko lamang maipapalitan ang iyong buhay, kundi mapoprotektahan ko rin ang iyong buong pamilya. Maaari ko ring hayaan kang sumali sa hilagang lupain. Nang marinig ito ng taong iyon, ngumiti siya ng nakakatakot at sinabing, mabuti ang pagsali sa hilagang lupain basta makakatulong ito sa atin na maiwasan ang sakuna. Walang problema, sabi ni Hiteng na may mahinang ngiti. Tumingin ang taong iyon sa paligid at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, alam ko kung nasaan si Qin Yu. Nang marinig nila ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao. Totoo ba ang sinabi mo? Nasaan siya? Medyo excited na sabi ni Yongji. Bagamat medyo kalmado ang itsura ni Teng, nasa sabik din siya sa kanyang puso. Ang Qin Yu na iyon ay kasalukuyang nasa lungsod na nagpapadalisay ng artifact. Mayroon akong isang kamag-anak na isang master na nagpapadalisay ng artifact. Nagkataong dumating siya upang ihatid ang banal na sandata nitong ilang araw at hindi sinasadyang ibinalita ang bagay na ito. Tuwang-tuwa na sabi ng taong iyon. Artifact Refining City. Kumunat ang noo ni Yongji. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa mahinang boses, marahil ang batang ito ay nagpino ng ilang banal na sandata. Alam mo ang tungkol sa Artifact Refining City. Napatingin si Hiteng sa kanya. Siyempre alam ko, malamig na sabi ni Yongji. Kapaki-pakinabang ba ang impormasyong ito? May papalit ba ito sa buhay ng mga miyembro ng pamilya ko? Nakangiting sabi ng tao. Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, siyempre. Salamat, makajos na hari. Ako.
Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, bigla siyang umatake at tinusok ng palad ang kanyang dibdib. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji at sinabing, bakit mo siya pinatay? Kailangan mo ba ng dahilan para pumatay ng tao? Sabi ni Hiteng na may mahinang ngiti. Kabanata 1640 1640, Yongji vs Hiteng. Hiteng sneered, sa tingin ko hindi ka mabait na tao. Bakit? Pumatay ka ng langgam, at gusto mong magpaliwanag ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji. Siyempre, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng ganoong tao. Kaya lang pagkatapos ng pangyayaring ito, medyo nag-iingat siya kay Teng. Iyon lang. Dahil alam natin ang lokasyon ni Chinyo, umalis na tayo. Iniba ni Yongji ang paksa. Para maging ligtas, mas mabuting tumawag ka pa ng ilang tao. Kahit anong mangyari, hindi na natin siya hahayaang makatakas muli. Gumisi siya at sinabing, kaya ko itong mag-isa. Pagkasabi noon ay nanginginig ang palad niya at diretsyong nilabas ang White Bone Club. Sa pagtingin sa malaking club na ito, agad na naintindihan ni Yongji. Kaya ang mga tauhan ng puting buto ng Hunter Organization ay nasa iyong mga kamay. Ang mga mata ni Yongji ay may bakas ng kasakiman. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabing, mas mabuting wala kang ideya tungkol sa puting buto na ito, o hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at malamig na tumingin sa kanya, ang kanyang puso ay naglalabas ng isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Tuldok tuldok tuldok, lungsod ng pagpipino ng artifact. Pino na ni Master Xingyang si Chinyu sa loob ng 3 buong araw. Mga ad ng Pop Future. Sa loob ng 3 araw na ito, ang kanyang mental energy ay naubos ng husto. Ang kanyang buong tao ay mukhang nawala ng gana. Upang makabisado si Xingyang, ang isang banal na sandata ay kailangan lamang ng 2 araw upang makumplito. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay parang isang makalangit na kayamanan. Ito ay tulad ng isang banal na sandata na nakatanggap ng isang mahusay na pagpapabuti. Hindi, kailangan kong magpahinga. Pinawi ni Master Xingyang ang kanyang kamay at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Nagkataon lang na kailangang baguhin ang apoy na ito. Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Inikat niya ang kanyang meridian circulation technique at unti-unting bumabawi ang kanyang katawan. Ilang araw na ba? Tanong ni Chinyu. 3 araw, matapat na sagot ni Master Xingyang. Naramdaman ni Chinyu ang estado ng kanyang katawan, at pagkatapos ay bumulong, ayon sa pag-unlad na ito, tatagal ng hindi hihigit sa 10 araw upang makumplito. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu kay Master Xingyang at sinabing, kalahating araw lang ang ibibigay ko sa iyo para magpahinga. Sa kalahating araw na ito, kailangan mong makahanap ng sapat na apoy. Mabilis na ikinaway ni Master Xingyang ang kanyang kamay at sinabing, hindi sapat ang kalahating araw. Kung kumilos ako ng padalos-dalos, malamang nasisirain ko ang iyong katawan. Ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Ang mga salitang ito ay may kaunting kahulugan. Nag-isip sandali si Chinyu, pagkatapos ay kumuha ng tableta mula sa Spatial Magic Artifact at ibinigay ito kay Master Xingyang. Kainin mo ang pil na ito. Mabilis na gagaling ang iyong sigla at isip, sabi ni Chinyu. Uminom si Master Xingyang ng tableta at ngumiti ng pilit, bakit ka nagmamadali? Ang ganitong bagay. Sige, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikon. Hanapin mo na ito ngayon, putol ni Chinyu kay Master Xingyang. Walang magawa si Master Xingyang kay Chinyu, kaya wala siyang choice kundi pumayag. Pagkaalis niya, pumunta si Chinyu sa kwarto ni Xiao Cao. Sa oras na ito, si Xiao Cao ay natutulog pa rin. Mahina ang kanyang lakas, kaya't hindi na niya nakayanan ang epekto ng gamot. Mga ad ng Pop Future. Sa loob ng 3 buong araw, wala pa rin siyang malay. Buti na lang, wala akong nagawa. Kung hindi, magiging makasalanan talaga ako habang buhay. Mamantong hininga si Chinyu. Hindi lang niya winasak si Xiao Cao, ngunit pinabayaan din niya si Yan Rozo. Hinaplos niya ang jade pendant na nakasabit sa kanyang mga braso, at ang kanyang isip ay agad na naging mas matatag.
Gabi na, at sa wakas ay nakabalik na si Master Zeng Yang. Hindi niya alam kung saan siya nagpunta para magsaya. Pulang-pula ang kanyang mukha, at naalis na ang dati niyang pagkalungkot. Paano ito? Ibinalik mo ba sila? Tanong ni Chin Yu. Tinapik ni Master Zeng Yang ang kanyang dibdib at sinabing, syempre. Huwag kang mag-alala, nagdala ako ng sapat na apoy sa pagkakataong ito. Pinalaki ni Chin Yu si Master Zeng Yang at nagtatakang nagtanong, saan ka nagpunta? Bakit mukhang napakasigla mo? Namula ang mukha ni Master Zeng Yang, at pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, lumabas ako para maghanap ng byuda. Agad na hindi nakaimik si Chin Yu. Ang lumang bagay na ito ay talagang hindi seryoso. Speaking of which, lubos kitang hinahangaan. Wala ka talagang ginawa sa epekto ng Spring Heart Pill. TSK. Mamantong hininga si Master Zeng Yang. Sabi ni Chin Yu na may madilim na ekspresyon, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Magsimula na tayo agad. Si Master Zeng Yang ay hindi nang ahas na magsalita pa at nagmamadaling sinimula ng ikalawang round ng refinement. Tuldok. Bumagsak ang bawat lungsod sa katimugang rehiyon. 10 milyong tao ang namatay sa kamay ng mga magsasaka sa Hilaga. Habang hinihigop ang picture scroll, lumakas ang lakas ng mga elementalist. Ang malaking snow mountain sa gitna ng Hilagang rehiyon ay tila unti-unting natutunaw at gumuho. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Hindi mo kailangan ng laser kung malabo ang paningin mo. Tingnan mo ito. Sunod-sunod na bumagsak ang malalaking bato ng yelo mula sa iceberg na may malakas na putok. Samantala, mabilis ding tumataas ang aura ng mga elementalist sa panloob na chi ni Teng. Hindi na magtatagal bago ako ganap na makabangon. May bakas ng kasakiman sa mga mata ng mga elementalist. Kapag ako ay ganap na gumaling, pabayaan ang isang maliit na rehiyon sa timog, walang sino man ang makakapigil sa akin sa buong rehiyon ng Li. Noon, sinubukan ni Xiao Sheng na pag-isahin ang buong rehiyon ng Li, ngunit hinaranggan siya ng ilog ng kamatayan. Ngayon, ang ilog ng kamatayan ay naglalaho. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na kukumpletuhin ko ito para sa kanya. Tuldok. Nagmamadali sina Hiteng at Yongji patungo sa lungsod ng pagpipino ng armas. Habang nasa daan ay tahimik silang dalawa na para bang mga estranghero. Ano sa palagay mo ang lakas ng pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud? Biglang tanong ni Hiteng. Sumulyap si Yongji kay Hiteng at Nishan, nakilala siya noon bilang numero 1 henyo sa mundo. Ano sa palagay mo? Henyo. Pagkatapos maglinang sa ganoong kaharian, sino sa atin ang hindi henyo? Hindi ito masyadong inisip ni Hiteng. Bahagyang bumantong hininga si Yongji at saka bumantong hininga, oo, ngunit may gap pa rin sa pagitan ng mga henyo, tulad mo at ni Chin Yu. Pagkasabi niya nito, nanlamig agad ang mukha ni Teng. Bagaman hindi ka masaya, kailangan mong aminin na si Chin Yu ay talagang mas malakas kaysa sa iyo, kahit na iniisip mo iyon sa iyong puso. Patuloy na panunuyan ni Yongji. Sinabi ni Hiteng na may itim na mukha, Yongji, ginagalit mo ba ako? Syempre hindi. Ikaw ang makadiyos na hari ng hilagang lupain. Paano ako maglalakas loob na guluhin ka? Sabi ni Yongji na may kakaibang tono. Lalong lumakas ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Teng. Bigla siyang huminto at lumingon kay Yongji. Mukhang hindi ka kumbinsido, sabi niya na may singkit na mga mata. Si Yongji ay hindi mababa. Malamig niyang sabi, kumbinsido. Dati ako ang number 2 figure sa South Province. Muntik na akong manalo sa South Province. At ikaw? Hindi ko alam kung saang bundok ka nanggaling, pero ngayon ay nasa itaas ka na. Bakit ako makukumbinsi? Habang nagsasalita si Yongji, lalo siyang nabalisa. Pinandilatan niya si Teng at sumigaw, ang lugar na ito ay walang teritoryo. Kung papatayin kita, walang makakaalam. Hanggat mamamatay ka, magiging akin ang makadiyos na hari. Ang katawan ni Hiteng ay naglabas ng napakalamig na panloob na chi. Ngumiti siya ng masama at sinabing, nakakaawa talaga ang mga taong nabubuhay sa panaginip. Dahil may pakinabang ka pa, sisirain ko ang pangarap mo ngayon. Gagamitin ko ang mga aksyon ko para sabihin sa iyo na wala ka.
Hindi lang ikaw ang number 2 figure sa South Province, hindi ka pa number 3, number 4, o number 10.